ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati ko kayo sa ika-15 anibersaryo ng pagkakatatag ng inyong parokya. Hindi ko po alam na ngayon pala ang special day nyo. Akala ko ay inimbitahan lang ako ni Father Douglas para magmisa sa isa mga araw ng nobena. Ngayon na pala ang piyesta. At nagpapasalamat ako sa paanyayang ito ni Father Douglas sapagkat kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na ako ay nagpunta dito sa inyong simbahan, sa cute na simbahan nyo, ito naman ang aking unang pagkakataon na manguna sa pagdiriwang ng banal na misa. Nandito po ako, kung di ako nagkakamali, nung installation ni Father Benji o Buma, no? At nandito din ako sa installation ni Father Jerry. Pero hindi yata ako na-invite ni Father Douglas nung installation niya, no? Mga minamahal kong kapatid, gaya ng nabanggit ko kanina sa simula, sa araw na ito ay hindi lamang ninyo ipinagdiriwang ang Foundation Day ng inyong parokya. Ang simbahan ay nagdiriwang din ngayong araw na ito ng kapistahan ng Birhen ng Bundok ng Carmelo, Our Lady of Mount Carmel. At kaugnay po ng devosyong ito sa Our Lady of Mount Carmel ay ang tinatawag na Brown Scapular. Mamaya po, kung di ako nagkakamali din, ay babasbasan ni Father Douglas o nabasbasan na at ipamimigay yata sa inyo ang scapular. Alam nyo man siguro yon. Yung brown scapular na kumisan ay gawa sa plastic at ang iba naman ay gawa sa tela. Iba-iba din size. Merong maliit at meron naman kasing lapad ng mukha. No? May takot lang ako sa eskapularyong yan eh. Kasi kung minsan, nagagamit sa maling paraan, sa maling dahilan. Merong mga iba na nagsusuot ng brown scapular dahil ang isip nila dito ay anting-anting. Pagsuot mo ang brown scapular, hindi ka mapapahamak. Yung iba naman, isinusuot bilang status symbol. Kaya minsan may mga kabataan, suot-suot ang scapular, kaya lang yung dalawang plastic na scapularyo, sa halip na isa sa harap, isa sa likod, pinagdidikit nila sa harap. At suot yun, kung minsan nakahubad pa. Kita talaga. Yung iba naman, nagsusuot ng eskapularyo at idinidisplay
Para kumisan ay parang sabihin, mas banal ako kaysa sa'yo. Ikaw, wala kang brown scapular. Ako meron, ang lapad. Mas mahal ako ng Diyos. Yon ang maling dahilan. Yon ang hindi tamang dahilan ng pagsusuot ng brown scapular. Bakit? Ano ba ang brown scapular? Bakit ito isinusuot o ginagawang debosyon ng isang Katoliko? Una, ang brown scapular ay nagpapaalaala kung sino tayo, who we are. Tayo'y mga anak ni Maria. So ang nagsusuot ng banal na eskapularyo ay dapat na magpaalaala sa kanya na siya'y anak ni Maria. Para tong uniform natin. Alam naman ninyo yung mga tao, no? May mga uniform. Yung mga pulis, may uniform. Yung mga bombero, may uniform. Yung mga pari, may uniform. Merong Roman collar na sinusuot. Sutana. Yung mga madre, nakabelo ang marami sa kanila, may uniform. Kaya kapag nakita natin ang isang tao, suot ang uniform na yon, sasabihin natin, pulis yan. Bombero yan. Militar yan. Pari yan. Kahit nga ho sa SM may uniform ang mga nag-sales lady. Blue and white collar. Kaya kapag nakita ninyo, yan, sa SM nagtatrabaho yan. O kaya, CWL. Meron ba CWL dito? Wala. Okay. Buti na lang. No? Mga minamahal kong kapatid, yan ang eskapularyo. Nagpapaalaala sa atin kung sino tayo. Pag sinusuot ninyo yan, hindi lamang yan simbolo ng panuman, kundi ito'y paalaala sa inyo, sa atin, kung sino tayo. Ito rin ay nagpapaalaala sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Every time that we wear the brown scapular, it must remind us that we should be holy like Mary. Paalaala yan. Suot-suot mo yan, pinapaalaala sa iyo na magsumikap kang magpakabuti, magsumikap kang magpakabait, magsumikap kang magpakabanal. Hindi mo sinusuot ito dahil banal ka na. Sinusuot mo ito para magsumikap kang magpakabanal. Hindi pwede yung meron ka eskapularyo pagkatapos magnanakaw ka sa Divisoria o mandurukot. Hindi. Hindi pwede. Nasuot mo ang brown scapular pagkatapos tatlo-tatlo asawa mo. Hindi. Pagsuot mo ang brown scapular, dapat nagsusumikap ka na maging banal. Hindi ito anting-anting, hindi ito status symbol, hindi ito pagmamayabang na ikaw ay banal, kundi nagpapaalaala sa iyo na dapat kang magsumikap na maging banal. Hindi ka madadala ng brown scapular mo automatic sa langit. Hindi. Makatutulong ito para makapagsikap kang makarating sa langit. Palagay ko mga minamahal kong kapatid, yan din ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Narinig natin ng Ebanghelyo kung saan ang ina at mga kapatid ni Jesus, kapatid hindi yung kapatid na talagang anak ng kanilang nanay, kundi sa Ebreo, sa mga Hudyo, ang kapatid, ang salitang kapatid ay maaaring mga hulugan ng pinsan. Okay? Wala silang salitang nagsasabi sa pinsan, kundi kapatid. Kapatid. Katulad ng kung paano tayo magtawagan. Mga kapatid. Hindi naman pareho tayo ng nanay o tatay. Pag nagkatawagan kayo ng kapatid, kapatid ko, kapatid kita, sa pananampalataya,
hindi nangangahulugan kayo ay magkasing dugo. Pero meron kayong relasyon. So, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Ang sabi, nagpasabi sila, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig kayo makausap. Itong salitang ito, itong pangungusap na ito, ay pwedeng magsabi, mga hulugan, na tinatawag ng mga ito ang atensyon ni Jesus. Nasa labas po ang inyong ina't mga kapatid. Pwede yon. Katulad ng kung paanong si Father Douglas nasa kanyang kwarto, kumatok ang kanyang sekretary, sabi, Father, nandito po ang mga kapatid niyo. Pwede yon. Pero ito rin ay pwedeng mga hulugan, Panginoon, ang mga kapatid mo, ang ina mo, nandito sa labas. Pwede ding mga hulugang, unahin mo sila. Diba? Nandiyan ang mga kapatid mo't ina. Bigyan mo sila ng special treatment. Pwede yun eh. Pwedeng yun ang maging kahulugan. Hindi lamang pagtawag ng atensyon ni Jesus, nasa labas ang mga kapatid mo't ina. Pwede rin namang mga hulugang, unahin mo sila. Special treatment. Yan ang pwedeng isipin ng iba. Kapag nagsuot tayo ng brown scapular, dapat may special treatment tayo. Dapat unahin ako. Meron akong suot na brown scapular. Dapat unahin ako sapagkat ako'y kadugo ni Jesus. Unahin kami. Bigyan kami ng special treatment. Ituring kaming VIP. O, kapag ganon, parang may mali. Kaya ninais ni Jesus na iwasto ang posibleng maling kaisipang yon. Para sa kanya, hindi dugo ang pamantayan, kundi ang pananampalataya. Kaya ano sabi ni Jesus? Ito ang aking ina't mga kapatid, yung mga tao sa loob, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Para kay Jesus, ang pagpasok sa langit ay hindi lamang nababatay sa dugo, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya huwag niyong isipin, no? Huwag niyong isipin na porke officer kayo ng pastoral council, sigurado na kayo sa langit, ha? At huwag din naming iisipin, porke kami mga pari, una kami sa langit. Ay baka yung naghahakot ng basura, ang mas mauna pa sa amin sa langit. Baka yung nagtutulak ng kariton sa rekto, baka yung pa ang maunang pumasok sa langit kapag namatay. Bakit? Sapagkat ang pagpasok sa langit ay nakasalalay kung pinakikinggan natin at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Dalawa, pinakikinggan, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sa atin dito sa loob ng simbahan, ang dami na nating napapakinggan. Tuwing dumadalo kayo sa misa, nakikinig kayo sa salita ng Diyos. O, tanungin nyo nga ang mga sarili nyo, sa dami ng aking pinakinggan, sa dami ng mga sinabi ni Father Douglas, alin na ang aking ginawa? Diba? Sa dami ng itinuro sa atin ng salita ng Diyos, alin na ang ating isinakatuparan? Hindi lamang nakikinig, kasi lahat tayo nakikinig, kundi gumagawa. Kaya, yes, makatutulong ang pagsusuot ng brown scapular. Pero hindi tayo ililigtas ng pagsusuot ng brown scapular. Kundi kung namumuhay tayo ng maayos,
sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, wala tayong nilalamangan, wala tayong ginagawang hindi mabuti sa ating kapwa. In other words, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang dali-daling magsuot ng brown scapular. No? Suot mo lang yun eh. No? Tapos na. Ang mahirap ay yung magpatawad ka ng kaaway mo. Patawarin mo yung walang hiya mong kapitbahay. Patawarin mo yung asawa mo na nagtaksil sa'yo at ng ibang bahay. Patawarin mo yung anak mo na ninakaw ang iyong pera para lang pangtustos ng kanyang adiksyon. Patawarin mo yung kasintahan mo na ipinagpalit ka sa kaibigan mo. Patawarin mo na rin yung kaibigan mo. Okay. Sige nga. Nagagawa ba natin yon? Father, sakit-sakit ng ginawa sa akin eh. Pag nakikita ko yung taong yun kumukulo ang dugo ko di bawasan mo ng gatong. No? Kumukulo na pala Madali ang magsuot ng brown scapular. Mahirap ang magpatawad. Pero, yun ang gusto ni Jesus ang magpatawad. Doon tayo titignan kung tayo'y karapat-dapat na pumasok sa langit. Kaya, hindi ko sinasabing walang kwenta ang brown scapular. Hindi Hindi. Isuot nyo kung gusto nyo. Pero wag ninyong kalilimutan, mabigat ang pananagutang iniaatang ninyo sa inyong balikat. Diba? Pag nagsuot kayo, nakapatong yan sa leeg nyo, sa balikat nyo Ano yon? Ang magsumikap na maging banal. Kaya hilingin natin ang panalangin ng mahal na Birhen na nawa bilang kanyang mga anak, tayo'y kanyang tulungan upang tumahak tayo sa landas ng kabanalan. Amen.